Wala nang botante at tapos na ang botohan. Bago mag-umpisa para sa maayos na bilangan, may ilan munang dapat gawin ang mga BET. Isa na rito ang pag-dispose sa mga balotang hindi nagamit. Kung may mga balotang hindi nagamit, bibilangin ng chairman ang mga balotang hindi nagamit at ire-record naman ng poll clerk sa Part A ng minutes kung ilang balota ang hindi nagamit at ang mga serial number nito. Pagkatapos, ang mga natirang balota ay kanyang pupunitin ng pahaba sa dalawa nang hindi tinatanggal ang mga stubs at detachable coupon. Ang unang kalahati ng pinunit na mga balota ay ilalagay sa envelope for other half of torn and used ballots. Isisil ang envelope gamit ang paper seal at ito ay isusumite sa election officer. Ang pangalawang kalahati naman ay isisilid sa envelope for excess half of torn and used ballots na isisil din at ilalagay sa loob ng compartment for spoiled ballots ng ballot box. Ang isinagawang ito ay ilalagay sa Part C ng minutes. Para maayos ang gagawing bilangan, maaaring ayusin ng BET ang physical setup ng polling place. O ayan, naiayos na ng mga BET ang polling place para sa bilangan. Pag nagkaroon ng panganib o malawakang kaguluhan, ang COMELEC sa pamamagitan ng election officer ay maaring i-authorize ang BET para ilipat ang bilangan sa pinakamalapit na ligtas na public school building sa parehong syudad o munisipyo. Ang transfer na gagawin ay dapat inirekomenda ng members ng BET in writing at inendorso ng majority ng watchers na naroon. Hindi maaaring ilipat ang bilangan sa loob o sa paligid ng military or police camp. Dapat ding ilagay sa minutes ang ginawang paglipat. Bago bilangin ang mga boto, ang mga sumusunod ay kailangan munang gawin ng mga BET. Pagdating ng SBET, isusulat ng poll clerk sa minutes ang pagtanggap ng BET ng mga sealed envelopes na naglalaman ng mga balotang nagamit at hindi nagamit at saka yung minutes ng SBET na para sa ballot box. Kung ang mga nasabing envelopes ay dinala before 3 p.m., hindi pa ito pwedeng buksan. Tandaan, bubuksan lang ang mga nasabing envelopes pagkatapos ng botohan. Pagkatapos nito, i-check ng chairman ang kondisyon ng mga envelopes. Titignan kung maayos ang pagkaselyado nito at ang mga serial numbers ng envelopes at iba pang obserbasyon. Isusulat din ng poll clerk sa minutes ang total number ng used at unused ballots at yung inilagay sa minutes na isinumite ng SBET. Isulat din sa minutes kung may discrepancy. Para naman sa mga boto sa clustered precinct, ito naman ang gagawin ng BET bago magbilangan. I-unlock ang padlock, buksan ang ballot box, at ilabas ang mga balota na nakalagay sa compartment for valid ballots. Ihiwalay ang mga balota para sa barangay at para sa SK elections. I-examine ang mga balota para malaman kung may excess, spoiled at marked ballots. Para malaman kung may mga ganitong balota, ito ang dapat gawin ng BET. Bilangin ang mga balota nang hindi tinatanggal ang mga ito sa pagkakatupi at ikumpara ang bilang nito sa bilang ng botanteng bumoto na nakareflect sa PCVL, EDCVL. Kung mas marami ang balotang nabilang kumpara sa botanteng bumoto, ibig sabihin ay may excess ballots. Pag may excess ballots, ibabalik ang lahat ng balota sa ballot box at hahaluin ito. Pagkatapos, kukuha ang poll clerk ng balota mula sa ballot box na katumbas ng dami ng excess ballots
nang hindi nakikita ang balota at nakatalikod sa ballot box. Ilalagay ang mga kinuhang excess ballots sa envelope for excess ballots nang hindi tinatanggal ito sa pagkakatupi. Pag may nakita ring mga balota na magkasamang nakafold bago pa ito inihulog sa ballot box, ang nasabing balota ay ikokonsidera ding excess ballots at ilalagay din sa nasabing envelope. Kung sakali namang may nakitang balota na hindi pa nakatanggal ang detachable coupon, tanggalin ang coupon ng nasabing balota at ilagay ang coupon sa compartment for spoiled ballots. Isama naman ang balota sa mga valid ballots. Kung may nakita namang balota na may nakasulat na spoiled na nakasama sa compartment for valid ballots, ilagay ito sa compartment for spoiled ballots. Kung sakaling may nakitang marked ballots, ilagay ito sa envelope for marked ballots. Ang mga excess, spoiled at marked ballots ay hindi bibilangin. Ang envelope na naglalaman ng excess at marked ballots ay pipirmahan ng BET at ilalagay sa compartment for valid ballots. Kung ang BET ay may hawak ding SK precinct, ilalagay muna ng BET ang mga balota ng SK voters sa loob ng ballot box at ilalak ito at saka bibilangin ang balota para sa barangay elections. Tandaan, una munang bibilangin ang mga boto para sa barangay elections bago ang sa SK voters. Punong Barangay, Haji Alejandro, Kagawad, Sangguniang Barangay. Sa pagbibilang ng balota, kailangan pumosisyon ang chairman, ang poll clerk at ang third member sa paraang makikita ng watchers ang balotang binabasa ng chairman at ang election returns at tally board na sinusulatan ng boto. Kailangan din walang ibang gamit na panulat na hindi naman kakailanganin habang bilangan na makikita sa ibabaw ng lamesa. Hindi rin maaaring hawakan ng watchers ang mga election documents. Pagkatapos gawin ang mga preliminaries, tatanggalin sa pagkakatupi ang mga balota at pagsasamahin ang bawat 100 balota. Gumamit ng rubber band para dito. Kukunin ng chairman ang unang 100 balota at isa-isang babasahin ang mga pangalan ng kandidatong nakasulat sa bawat balota. Habang binabasa ng chairman, nagtataras naman ng bawat boto sa election return ang poll clerk at sa tally board ang third member. Ang bawat boto ng kandidatong babanggitin ay ire-record sa pamamagitan ng vertical line, liban na lamang sa panglimang boto ng kandidato na isusulat bilang diagonal line na nagkocross sa 4 na vertical line. Pagkatapos basahin ang 100 balota, isubtotal ang botong nakuha ng bawat kandidato. Isulat ito sa susunod na kahon. Gawin ang mga nasabi sa mga iba pang pile ng balota hanggang sa matapos basahin ang lahat ng balota. Pagkatapos bilangin ang lahat ng balota, ire-record ng BET in words and figures ang total votes na nakuha ng bawat kandidato sa parehong ER at tally board. Ang mga nabilang na balota ay ilalagay naman sa envelope for counted official ballots na siya namang seselyuhan at pipirmahan ng BET. Ang tally board naman ay i-accomplish at isa-certify din ng BET. Gayun din ang election returns. May magkahiwalay na election returns para sa barangay at SK elections. 4 na kopya ang ER ng barangay at 3 naman ang sa SK. Ang 4 na kopya para sa barangay ay ibibigay sa mga sumusunod. Ang unang kopya ay sa chairman ng BBOC. Ang pangalawang kopya sa election officer. Ang pangatlong kopya ay ilalagay sa loob ng ballot box. At ang pang-4 na kopya ay sa sekretarya ng sangguniang barangay. Para sa SK elections, ang unang kopya ay sa chairman ng BBOC, ang pangalawang kopya ay sa election officer, at ang pangatlong kopya ay ilalagay sa loob ng ballot box. Sa pag-a-accomplish ng mga election returns, kailangang isulat ng maayos ang bawat datos sa election returns.
diinan ang pagkakasulat sa unang kopya nang sa gayon ay tumatak din sa ibang kopya ang isinulat. Ang total number of votes para sa bawat kandidato ay isasarado sa pamamagitan ng pagpirma at pag-thumb mark ng BET. Ang pagsasagawa nito ay dapat ipakita sa publiko matapos itala ang huling boto o kasunod ng pangalan ng kandidatong walang natanggap na boto. Ia-accomplish din ng BET at mga watchers ang certification portion sa may ER. Matapos nito, ia-anunsyo ng BET ang resulta ng eleksyon ng barangay officials. Aanunsyo po namin ang boto ng bawat isang kandidato sa clustered precinct 2655A at precinct number 2655B. Kung may SK precinct na hawak ang BET, kukunin naman niya ang mga SK ballots at ilalagay ang barangay ERs at tally board sa loob ng ballot box at ilalak ito. Bibilangin ang balota para sa SK, ia-anunsyo ang resulta at ilalagay ang SKER at tally board tulad ng ginawa sa barangay. Kung sakaling may koreksyon o pagbabago sa ER bago i-anunsyo ang resulta ng eleksyon sa presinto, dapat mag-initial sa ginawang koreksyon ang lahat ng miyembro ng BET. Ngunit kung sakaling na-anunsyo na ang resulta ng eleksyon sa presinto, hindi na dapat magsagawa ng anumang pagbabago sa alinmang kopya ng ER liban na lamang kung ipinag-utos ng COMELEC. Kaya sa pagsulat sa election returns, dapat maging maingat sa pagbilang at pagsuma ng mga boto. Maging maingat din sa pagsulat ng boto ng bawat kandidato sa numero at sa salita. Pagkatapos i-anunsyo ng BET ang resulta ng botohan at bago umalis ng presinto ang BET ay mag-i-issue ng Certificate of Votes para sa mga kandidatong humiling nito o kaya ang kanilang mga watchers. Ang Certificate of Votes ay naglalaman ng total votes na natanggap ng bawat kandidato na nakasulat sa words and figures, precinct number, pangalan ng barangay, syudad o munisipalidad at probinsya, total number of votes na bumoto sa presinto at ang date ng issuance. Lahat ng miyembro ng BET ay dapat nakapirma at naka-thumb mark sa Certificate of Votes. Kailangan ding ipa-acknowledge ang receipt nito sa requesting party. Ang pagtanggi ng BET na bigyan ng Certificate of Votes ang humihingi ay maaaring maging election offense. Tapos na ang pag-anunsyo ng resulta sa presinto. Ang susunod na gagawin ng BET ay ang pag-aayos ng mga gamit at dokumento na dadalhin sa office ng City Treasurer or Municipal Treasurer at sa office ng Election Officer. Para sa dadalhin sa City o Municipal Treasurer, ilagay sa compartment for valid ballots ng ballot box ang mga sumusunod. Mga envelopes na naglalaman ng counted official ballots, excess, marked, spoiled ballots, and 1/2 of the torn unused official ballots, ER na para sa ballot box, minutes na para din sa ballot box, tally board, at stubs of used official ballots. Isarado ang inner compartment ng ballot box at selyuhan gamit ang isang plastic seal. Ilock ang outer cover ng ballot box gamit ang isang padlock at 2 plastic security seals. Balutin ng packaging tape ang ballot box at lagdaan ito. Tandaan, i-record muna sa minutes ang serial number ng mga plastic seals bago ito ilagay sa ballot box. Ilagay ang susi ng ballot box sa envelope para dito at selyuhan ito at pirmahan. Isasama ito sa ibibigay sa election officer.
Dalhin sa City Municipal Treasurer ang nakalak at selyadong ballot box, gayon din ang ibang mga dokumento at supplies na kasama ang mga watchers. Ang mga watchers ay may karapatan na samahan ang BET sa pag-deliver ng ER sa BBOC. Ang kopya ng election return na laan para sa Barangay Board of Canvassers o BBOC na nakalagay sa sealed envelope ay dapat personal na dalhin at ipareceive ng BET sa BBOC, liban na lamang kung ang BET ay siya ring BBOC. Tandaan, labag sa batas para sa sinuman na hadlangan ang pag-transmit ng ER o palitan ang ER o ang envelope o ballot box na naglalaman nito. Ang mga sumusunod naman ay dadalhin sa election officer. Mga envelopes na naglalaman ng kopya ng ERs na kalaan para sa EO, susi sa padlock ng ballot box, kopya ng minutes, isang bahagi ng pinunit na di nagamit na balota, SK Book of Voters, EDCVL ng barangay at SK Voters, PCVL ng barangay at SK Voters, at unused thumbprint takers. Ibibigay naman sa barangay secretary ang kopya ng PCVL ng SK Voters at election return laan para sa kanya. Matapos isarado at selyuhan ang ballot box ay nadiskubre ng BET na may dokumento na hindi niya nailagay sa loob nito na dapat niyang inilagay. Dadalhin ng BET ang nasabing ballot box sa election officer. Tandaan, hindi maaaring buksan ang ballot box upang maglagay o kumuha ng anumang dokumento liban na lamang para kunin o i-retrieve ang kopya ng election return na kailanganin ng BBOC para ika-canvass. Ang nasabing pagbubukas ng ballot box ay dapat may authority mula sa COMELEC sa pamamagitan ng election officer at dapat ipaalam sa lahat ng miyembro ng BET at watchers ng mga kandidato kung kailan at anong oras ito bubuksan. Kung sakali namang nakaligtaang ilagay sa loob ng ballot box ang envelope na naglalaman ng mga counted ballots, ilalagay ng election officer with notice to the candidates ang nasabing envelope sa separate ballot box. Ang nasabing ballot box ay seselyohan, ipapadlock at ilalagay sa ligtas na lugar sa opisina ng election officer.